Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Boss Emon. Pahayag ito ni Congresswoman Jinky Luistro. Umamin na natatakot siya o sila, mga kongresista, na baka balikan sila ni VP Sara pag nanalong presidente sa 2028. Hindi umano nawawala ang posibilidad ng pangamba ng ilang mambabatas na makikita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sila ay mabalikan sa 2028 sakaling manalo itong susunod na presidente ng Pilipinas para sa 2028 na eleksyon. Sinabi ng mambabatas na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ay isang constitutional duty at hindi naman daw maaring mabasura ito ng ganon-ganon lang sa Justice Committee. Kailangan pa din daw na matrial ang BC kung kinakailangan dahil ito ay kanilang tungkulin kahit na si Duterte pa ang frontrunner sa 2028. Ito yung kanyang statement mismo. Nandyan yung posibilidad ng pangamba na lahat kami babalikan kung mananalo si VP Sara sa 2028. Jinky Luistro. Okay? So mabuti naman at alam nyo yung katotohanan, yung risk of lalabanan mo. Ito yung mensahe. Napaka strategic yung declaration ni VP Sara. Bago magsimula yung talakayan sa Committee on Justice, nagsabi na niya, tatakbo ako sa 2028. Ako, si Sara Duterte, tatakbong presidente sa 2028. Wala na. Natuldo ka na. Okay. Magsisimula na yung proceeding sa Committee on Justice. I think March 2. Yeah, March 2. Tatalakayin na. Mayroon akong nabasang post. May isang vlogger na hinanap niya sa website ng Congress sino-sino ang mga members ng Committee on Justice. Nako, walang nakalagay doon. Kasi sabi ng vlogger na yon, para babantayan namin sino-sino yung mga members ng Committee on Justice na boboto doon sa sufficiency in form, sufficiency in substance, impeachment ni VP Sara. Para pagdating ng election 2028, babantayan. Wala daw. Nakatago ang listahan ng committee members ng Committee on Justice. Anong ibig sabihin yan? Talagang natatakot sila. Babalikan. Okay, so, March 2, tatalakayin na. Sabi ni Congressman Eli San Fernando, isa sa mga matatapang na Gen Z congressman, lulusot ang impeachment ni VP Sara sa Committee on Justice. Makikitaan nila nito ng sufficiency in form, sufficiency in substance. So, ibig sabihin yan, aakyat sa plenary. So, sa plenary ngayon ang labanan. Mabuti, nagsalita na ang may press release o official statement na ang National Unity Party, ang pinakamalaking ang second to the biggest party sa Kongreso. Next, ang pinakamaraming members is Lakas CMD, sunod National Unity Party. Statement nila is hindi nila susuportahan ang impeachment ni VP Sara pag walang maipalabas na bagong ebidensya, dahil yung 4 na impeachment complaint na isampa sa kanya, parihas lang din daw sa nakalagay noong last year na impeachment. Walang bagong ebidensya. So, malaking bagay yon. So, ano sa tingin nyo? Makakakuha ba ng 1/3? Malabo. Mismo si Congresswoman De Lima, 2 impeachment complaint ang in-endorse niya, umamin siya, the numbers are uncertain. Marami ang nag-iisip ngayon ng mga kongresista. At ako, kung ako ang iyong tatanungin, ang aking opinion is hindi sila makakakuha ng 1/3. Yun ang aking tingin. But kung kamaliman ako, makakuha sila ng 1/3, aakyat ngayon sa Senado. Wala rin. Matatalo pa rin sila sa Senado
maa-acquit pa rin si VP Sara sa Senado. Bakit? Yung magaling na political strategist, si Mr. Lito Banayo, matagal na itong nag-serve siya panahon ng mga previous presidents as political advisor. Sinasabi niya na ang nakikita niya, 16 senators will vote for the acquittal of VP Sara. So yung 8 lang ang posible na boboto ng conviction, ang iba pa baka daw mag-abstain or mag-absent. So 4 lang ang nakikita niya na boboto ng conviction. Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto at saka Ping Lacson. Yung dalawang Tulfo brothers daw posibleng mag-vote for conviction or mag-abstain. So to me, win-win si VP Sara. Wala siyang katalo-talo dito sa impeachment case na ito. Humanda kayo. Sige, sa mga kongresista, I hope mag-isip kayo ng kung nung last year, sige na lang, pagbigyan natin. Ulitin mo pa ngayon anong kasabihan? Dentek lang ang walang gandi. SNR. Ito naman kay Jason Sa. Kanina pa tunog ng tunog itong telepono ko. At sunod-sunod ang tanong kung sino itong isinugod sa St. Luke's Hospital kanina lang. Bakit ang daming pulis sa nasabing pagamutan? Anong meron? Huwag niyo kong tawagan. Nasa paanan ako ng bundok. Nagsasaka ako sa kasalukuyan. Wala akong alam dyan. Okay, dito mga nag-comment kay Optic Politics. Car Sky. Kaya pala humaharurot mga purlon ng St. Peter sa kalapit, sabi GC. Emelu, baka may na-overdose. Ranilo Anyora, baka may sinundo na naman ba si ako? Harlin Reno, sino ba yan? Yung may bit-bit na kubeta? Puno na siguro. Speaking of kubeta, kailan ba yon? 2 weeks ago? Ang Pangulo, nasa public event, kapansin-pansin, may bukol dito sa kanyang tiyan, sa may tagiliran. So, ang daming speculation. Bakit may bukol? Klarong bukol eh. Ako, makarelate ako niyan dahil nung tiniente kapitan pa ako, bumubukol din ang tagiliran ko dito sa may tiyan kasi nakasukbit yan ang pistola, caliber 45 pistol. Tingin ko, may bukol man talaga. Pistola ba rin? Ang presidente nagdadala ng pistola. Hanggang nagtanong itong si Attorney Harry Roque. Sabi niya, Auntie Claire, ano ba yung bukol sa tiyan ng Pangulo? Colostomy bag ba yan? Pakisagot naman. Kasi nga, dinalita nila, kinonfirm nila na may sakit ang Pangulo, diverticulitis. Sakit sa colon, mahirapang tumai. Kung totoo na may colostomy bag dito sa Pangulo, sa may tiyan, ayun, binutasan ang at doon lumalabas ang dumi. Ang problema kasi sa ating bayan, ayaw magbigay ng official medical bulletin o ayaw magpaliwanag with doctors. Ang nangyayari lang, si Auntie Claire lang nagsasalita. Paniniwalaan ba natin sa Auntie Claire? Ako hindi. Paniniwalaan ko lang mga doctors. Maniniwala ako, basta doktor. Ang doktor kasi hindi pwedeng magsinungaling pagdating sa totoong kalagayan ng pasyente. Maalala ko, may nabasa akong post. Sa ibang bansa daw, pag may ganyan na ang Pangulo ay may karamdaman, nagpo-post sila, transparency, medical bulletin, signed by the attending physician of the President. Si President Eisenhower, Dwight Eisenhower, na-stroke nung kapanahonan niya, humarap siya. After the stroke, humarap siya sa American public kasama ang mga doktor at nagpaliwanag ang mga doktor tungkol sa kalagayan ng Pangulo ng Amerika. Hindi ba natin pwedeng gawin yan dito sa Pilipinas? Wala eh. Palaging
I don't know. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa ating kwan. Na very clear man sa Constitution, the people has the right to know tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. But anyway, sana ako, kung ako yung tanungin, sana gumaling ang Pangulo sa karamdamang ito at matapos niya ang kanyang termino. Yan ang akin. Marami ang nagsasabi na sana matupad ang wish ni Cara David. Ayan, Pritchie MP, baka bumulwak na. Inday ina, kung sino man yan, baka na HB sa revelation ng ex-Marines. Na HB, na high blood. Tingin ko, hindi na sila tinatablan. Kahit mga pasabog na yan, kibit balikat na lang, nasanay na sila. Puros deny. Ang mag-imbestiga sana, Senator Lacson, Blue Ribbon, ang huling pag-asa natin. Kailan, nagsalita naman siya na baka party daw ng destabilization. So ano bang maasahan natin sa Blue Ribbon? Okay, Ombudsman. Sinabit na ni Atty. Baligod ang joint affidavit ng 18 Marines. May maaasahan ba tayo? Kung ako ang tatanungin, wala tayong aasahan sa Ombudsman ngayon. Mabuti na lang at nasimulan na yan dahil sabi ni Atty. Baligod, kung wala tayong makuhang aksyon ngayon sa susunod na administrasyon. Wow! Yan. Excited na ako na mag 2028 na, eleksyon na, uupo na ang isang VP Sara na presidente at ang mananalong presidente niya, sino kaya? Ay, vice presidente niya, Rodante Marcoleta? Ay, nako. Yan, wala nang ibang gagawin daw o ang pangunahing trabaho ng mananalong vice presidente ni President Inday Sara ay panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Guanzon, question ang pag-atake kay VP Sara sa EDSA 40, yung anniversary ng EDSA nung EDSA People Power noong February 25. Naglabas ng reaksyon si dating COMELEC at COA Commissioner Atty. Rowena Guanzon kaugnay ng mga talumpati ng ilang kilalang personalidad sa ginanap na ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Ayon kay Guanzon, napanood niya ang mga naging pahayag sa rally at napansin niyang tila nakatuon ang batikos sa Vice Presidente. Ito ang post ni Atty. Guanzon. Napanood ko ang mga speech sa EDSA web kahapon. Bakit karamihan ay puro atake sa Vice Presidente? Sa kanyang pahayag, kinestyon niya kung bakit umano si VP ang pangunahing tinutumbok ng mga talumpati, gayong ang mas malaking pondo ng gobyerno ay nasa ehekutibo at lehislatura. Sabi niya, hindi ba ang presidente at kongreso ang may hawak ng trilyong-trilyong pondo ng gobyerno? Sino ba ang sangkot sa nakawan sa flood control? Smuggling sa customs, immigration. Matatandaan sa mga nakalipas na buwan, naging mainit ang usapin tungkol sa umano'y irregularidad sa flood control projects, smuggling sa Bureau of Customs at issue sa immigration, mga kontrobersyang iniugnay sa malawakang pamamahala at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Hindi rin pinalampas ni Guanzon ang diskurso hinggil sa war on pulburon. Aniya, sang-ayon siya na dapat managot ang mga nagmalabis, ngunit iginit niyang hindi dapat makalimutan ang iba pang biktima ng krimen. Sabi niya, panagutin ang mga mambabatas, ang mga nagmalabis sa war on pulburon. Sige, pero nasaan ang simpatya sa mga biktima ng kriminal at lulong sa pulburon? Yung mga biktima at pinagnakawan, paano naman sila? Okay, ako napansin ko rin yan eh. Ang mga speeches, hindi, ang iba lang, hindi naman lahat. Ang narinig ko lang, bilib ako, itong si Professor Winnie Monson. Dahil ang tinarget niya, korupsyon, panahon ng Marcos Sr. at korupsyon, panahon ng Marcos Jr. Tama yung sabi niya. Ang pinakamalaking korupsyon sa bansa nangyari, panahon ng Marcos Sr. at Marcos Jr. Yan ang dapat. Etong mga iba, wala. Ito nga, isa sa mga hinahangaan kong kongresista, Congressman Edgar Erese, bigla naman lang siyang nanawagan, mag-resign. Pangulong Marcos Jr. at VP Sara. Anong dahilan bakit mag-resign si VP Sara?
Nagsiselebrate kayo ng 48th anniversary ng EDSA. Di ba, i-celebrate nyo yung pagpatalsik nyo sa Marcos Jr., Senior. At pwede nyo i-connect sa Marcos Jr. Anong kinalaman ni BP Sara? Bakit nyo pinaparesign? Well, si Congressman Erese mismo ang nagsabi, ang mga kapwa niyang dilawan sa Liberal Party, takot na takot sa isang Sara Duterte presidency. Bakit kayo takot kay BP Sara? Yung image niya, nanonontok, nananapak ng sheriff. Walang, hindi plastic ang aming BP Sara. Galit sa mga dapat kagalitan, hindi siya takot. Kaya, humanda na po kayo. Ilang sandali na lang yan. Yung, ang presidente daw, sino ba yung nagsabi? 1 year and 10 months na lang daw siya eh. Kasi magsisimula na ang campaign period next year. O, hindi campaign period, yung registration of candidates. So, lahat sila natataranta na. Ang hinihintay na lang natin ngayon na madesisyonan yung impeachment case ni BP Sara. Medyo natahimik ng mga kongresista. Tingnan nyo, February 18, nung mag-declare si BP Sara ng kanyang candidacy, ang Kamara, Committee on Justice, natahimik na. Kailan nila sisimulan ang proceedings? Nabasa ko lang sa March 2 pa daw. O sige na lang, pagbigyan natin, siguro nagmumuni-muni pa sila, nagnilay-nilay. Mismo ang committee chairman, si Congressman Luistro, inamin niya na lahat sila, mga kongresista, nandun yung pangamba na babalikan sila ni BP Sara pag manalo siya sa 2028. O, nawarningan na kayo. Huwag kayong magsisi, pagdating ng panahon, babanggayin yung pader. Kaya kung ako kongresista, kung ayaw kong ideklarar yung boto ko na no, I will not endorse, mag-abstain na lang or mag-absent during the plenary. Ganon daw ang ganon daw ang pinaplano ng ibang kongresista para hindi sila maipit, mag-absent. So, ako excited na ako. How many months? In 2 months, malalaman na natin anong mangyari sa impeachment case ni BP Sara. But then, no problem. Kahit maiakyat nila yan sa Senado, panalo pa rin tayo sa Senado. Wala na pong makakapigil sa isang Sara Duterte. Ang ating ipagdasal na lang yung kanyang seguridad. Kasi baka may mangyaring masama sa kanya. Lalo na ngayon, nakakaunti na ata ang kanyang seguridad. Lalo na ngayon na mapansin nyo kung magpunta si BP sa mga kahit saang lugar, dinudumog siya ng mga tao. Tapos, game na game, mga ating vice presidente nakikipagkamayan. Nako, natatakot ako na baka may biglang gagawa ng masama sa kanya, sa kanyang pakipaghalubilo sa mga civilians na siyang-siya sumisigaw pag nakikita si BP Sara sa kanilang mga lugar. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng RBAC News. Ito po yung official statement ni Vice President Sara tungkol sa testimonyo ng 18 ex-Marines. Pinuri ni BP Sara Duterte ang umano'y katapangan ng mga dating security personnel ni Elizaldico kasunod ng kanilang mga pahayag hinggil sa umano'y money delivery operations sa kabila ng banta sa kanilang seguridad. Ayon kay Duterte, sumulat siya sa Pangulo matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa posibleng pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng pamahalaan sa ICC. Aniya, tumugon ng Pangulo na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang mga testimonya ay sumusuporta sa mga nauna niyang babala kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa tungkol sa umano'y presensya at aktibidad ng ICC sa bansa. Binanggit din niya ang aligasyong may kaugnay ito sa insidente ng pagdukot sa kanyang ama. Iginiit ni Duterte na ang isyu ay may kinalaman sa pambansang soberanya at sa hangganan ng pakikialam ng dayuhang institusyon sa panloob na usapin. Okay? So ito po, basahin ko yung pahayag medyo maliit lang. I hope mabasa ko. Pahayag, mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga dating security personnel ni Saldico
na naglakas loob magsalita batay sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman. Hindi pangkaraniwan ang kanilang ginawa. Dapat posibleng dahil buhay nila ang kapalit ng paglabas ng katotohanan. Mula pa noon ay mayroon ng mga impormasyon hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ibang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC at kung ano pa ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Bunga nito, formal akong sumulat sa Pangulo upang makuha on record ang posisyon ng administrasyon. Ang naging tugon niya ay, we will not cooperate in any way, shape, or form. Isang tahasang pagkilala na ang mga masyado ng maliliit. Nakita ko po na i-post ni Teo Moreno yung sulat ni VP Sara sa Office of the President at yung response ng Office of the President na hindi makipag-cooperate ang Administrasyong Marcos sa ICC. Isa na naman itong pambubudol ang ginawa nila sa atin dahil pinabayaan nila. Tayo pa ang gumastos. Yung sinasabi ni Trillanes na wala siyang natanggap, opinion niya lang yun. Nagsalita ang mga dating Marines, tayo naman, mamili na lang tayo, kanino tayo maniniwala? Kay Trillanes o kay Saldico na unang nagsalita? Sinabi na yun ni Saldico na ang operasyon ng ICC sa Pilipinas tinonduhan ng mga politiko. Ito na, sinasabi ng mga dating security personnel ni Saldico, sila yung nag-deliver $2 million kay Trillanes para tustusan ang pangangailangan ng mga ICC investigators. Sinabi na yan, ang unang nagpasabog niyan si Madam Maharlika sa kanyang mga vlog. Namomonitor niya dahil may nagsusumbong sa kanya at ito nga totoo. So ano, maaasahan pa ba natin ang pahayag ng Palasyo Pangulo? Hindi tayo makikipag-cooperate. Mamaya, pinapasok ang mga ICC. Hindi natin alam, pera natin ang ginastos. Mamaya, pinakidnap, group effort, ang ating presidente, dating presidente, dinala doon. Kaya ako, personal ko lang itong opinion, halos wala na akong paniwalaan na sinasabi ng ating palasyo ngayon o Pangulo. Dahil kabaliktaran ang sinasabi. So, salamat po, VP Sara. Basahin ko lang ang ibang mga portion nito. When we weaken the principle of sovereignty, we do not only masyadong malilit and then sign, sukran, sabi niya, Zara C. Duterte. Yan ang ating Vice Presidente. Mabuti pa sa kanya, pinupuri niya ang katapangan ng brave 18 Marines. Senator Lacson, pinagdududahan. Auntie Claire, tinawag na lousy script. Sino pa? Ang halos lahat na pinangalanan, puros deny. So, basa tayo sa mga comments. Alexander Tapia, basta baluktot, agree. Kung sino sa inyo di nagawa nyo na naman ang pagtigil o di kaya pinakasan nyo, mabuti hindi alam, at least may due process sila. My next president, sabi ni Gina Quiapo. Salamat sa buhay ng mga ex-marines na ito at sana gabayan po kayo ng Panginoon dahil talagang nanganganib ang buhay nila. Sana hindi sila matulad kay Master Sergeant Orly Gutesa na ngayon ay naglaho ng bigla. Hindi natin alam kung nasa mabuting kalagayan or wala na siya. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.